Masayang araw po mga ka-PL. Mukhang sa pagkakataong ito mga kababayan, ito na yata ang panahon para masibak sa pwesto itong si Auntie Claring. Dahil sa laki po ng galit sa kanya ng ating mga guro, karamihan ng ating mga guro, mga kababayan. Nako, galit na kay Auntie Claring. Ang dami ko pong kilalang mga guro, sa totoo lang. Isa po sinasabi niya, luka-luka daw siya. O ito po ang balita, mga kababayan, na si Auntie Claring, abay pinagbintangan po ang mga guro dahil po sa nangyaring pamamaril sa Zamboanga. Isinisi niya po sa mga guro, mga kababayan. Sa mga ginagalang naming mga guro, kayo, ginagalang po namin kayo, sa totoo lang po eh. Kung hindi po dahil sa inyong mga guro, hindi po natuto kami, hindi po natuto ang aming mga anak, ang aming mga magulang, kaya saludo po kami sa galing ng inyong pagserbisyo para sa ating bayan. Pero itong isang ali, binabanatan mo kayo. Kayo daw po, may kasalanan o ano, papayag kayo? Mga guro, papayag ba kayo? Nasisihin kayo ni Auntie Claring. O ito ang balita, mga kababayan. Minsan na po nating nakita, mismo ang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Ayan na. Sila minsan lang naman, hindi na po madalas, nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. Ala kayo mga guro, patay kayo kay Auntie Claring. Kayo daw po minsan gumagawa nagtuturo nagtuturo sa kanilang mga estudyante para maging walang modo. Hala. Ano na mga guro? Ito pa. Lahat po tayo, especially pag nasa school, kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. Hindi pangalawang magulang pangalawang guro yung nakalagay. Nakita niyo naman. Dito kasi nakikita na natutolerate pa ang pagbabanta sa buhay. May may konting twist. Pagkilala na may assassin at handang pumatay, hindi po siya magandang ehemplo. Magsilbing aral po sana ito. Huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawang pang-aabuso, especially ng mga public servant. Walang ibang pinatatamaan siya dito, mga kababayan. Kung hindi ako nagkakamali, si BP Inday Sara. Di ba? Si BP Inday Sara lang po nakapagsalita niya na kapag ako ginurgor, ipapagurgor ko din si Kokak, ipapagurgor ko din si Bangag at saka si Tambaloslos. Patungkol yata ito kay BP Inday Sara, pero hindi po yan ang pinaka-topic natin, mga kababayan. Balik po tayo sa issue na sinisi ni Auntie Claring ang mga guro. Mga guro, uulitin ko po ang tanong. Papayag po ba kayo? Kayo daw minsan nagtuturo, minsan lang naman. Para walang modo yung inyong mga mag-aaral. Ayop na, Auntie Claring, ito kung sino-sino na lang po. Kung sino-sino na lang ang pinagbibintangan ng mga kapalpakan ng administrasyon ng kanyang amo. Di ba? Kasi itong amo niya, pinababayaan ng kanyang mga gabinete kung ano ang gawin.
Walang lingguhang pagpupulong. Kahit nga buwan ng pagpupulong, wala tayong nakikita. Di po ba meron man is picture-picture, yan lang. Pero yung katulad nung kay Tatay Digong na talk to the people, lahat ng mga gabinete niya na may mga natapos na mga proyekto, magagandang programa na naipatupad, nariyan. Ngayon wala tayong nakikitang ganyan, mga kababayan. Hindi po, sa kanila, hindi po talk to the people sa kanila. Ang sa kanila po, pot session. Ala, joke lang po, peace. Baka mapikon na kayo, sir, ha? Pero meron po dyan, iba, mga katropa nyo, meron dyan na nga, nagpapat session din yan sila. Pero hindi naman po kayong lahat, matino naman po kayo. Iba lang, sabi-sabi lang rin naman yun. Walang pruweba, di ba? Mga guro, ulitin ko, kayo na pong bahala, kay Auntie Clareng. Kung ako guro, halimbawa, pagpalagi kong guro ako, meron akong sariling social media account. Maglalabas ako ng pahayag ko. Itatag ko siya. At baka manawagan pa ako sa Pangulo na ipasibak na itong aling ito. Kung ako ang guro. Ulitin ko, hindi ko po kayo tinuturuan. Ang ibig kong sabihin, kung ako ang guro. Hindi naman po ako guro. So, hindi ako makakapag-post sa aking social media account na, ikaw, Auntie Clareng, siraulo ka talaga. Ba't mo kami pinagbibintangan? Ang bad-bad mo. Pangit mo ka banding. Di ba? Mga kababayan. Hilingin nyo na. Kayo na bahala. Ayoko na. Ayoko. Baka mapikon yan si Auntie Clareng sa akin. I-report niya pa itong video ito. Ma-report ko rin itong channel niya. Marami pa man din akong video na pinagkukuha nitong aling ito. Kanya-kanyang report kami nito ng channel namin. Okay. Ito pa isang balita, mga kababayan. Siguradong matutuwa din kayo. Nako. Kung nasaktan kayo nung mga nakaraang buwan, nung nangyari ang ginawang pagbaliktad nitong 4 na mga dating Marines. Nasaktan kayo doon. Hindi lang kayo, ako din. Kasi akala ko si 8 talaga solid Pero ganun talaga, sa isang grupo meron talagang bulok, mga kababayan. Kahit nga sa mga apostoles, merong Judas. O di ho ba, mga kababayan? Kaya tanggapin na po natin ang katotohanan na sa lahat ng grupo po na mga mapapasukan natin, lagi po nating tatandaan na meron po maghuhudas. Ito nga, may naghudas nga di ba? Ngayon, itong 4 naghudas na dating Marines, mga kababayan, akala siguro nila, hayahay na ang buhay nila. Pay-pay na lang sila ng pera. Nakasiting pretty habang pinagtatawanan ang 14 na natitira. Akala siguro nila, milyonaryo na sila di umano, nakatanggap sila ng 20 hanggang 25 milyones bawat isa, di pay na lang ng pera. Yun ang akala nila, mga kababayan. Pero dahil ang katotohanan ay, nako mga kababayan, ang katotohanan ay sasampahan din po sila ng kasong plunder. Nako. Naloko na. Ito na. Ang mga biglang sasabog na mga balita na hindi po natin inaasahan na ngayon unti-unti nang nangyayari. Bumaliktad na yung 4, sasampahan ng plunder, baka bumaliktad na naman. Nabuang na. Tatanggapin niyo pa ba? 14, itong 4? Ito na ho. 4 na ex-bodyguards na bumaliktad. Posibleng isama sa plunder case versus
Romualdez Saldico, mga kababayan. Nako po, posibleng isama umano bilang mga respondent. Ayan, respondent ha, sa kasong plunder ang 4 na dating bodyguard ni ako Bicol Representative Saldico, Representative Saldico na nag-recant ng kanilang mga naunang salaysay ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clabano. O ito po ang mismong video ni Miko Clabano, mga kababayan. Panoorin po natin ang kanyang pahayag, katulad din po nitong binasaho natin. On August 7, 2026, and our panel has since submitted its reply to that counter-affidavit. There is, however, a pending motion for extension before the panel handling the preliminary investigation to file a supplemental counter-affidavit, and we are currently awaiting the panel's ruling on whether they will grant the defense additional time to file such pleading. We would also like to flag a related development for the public. There are indications that the panel of investigators may implead, as part of the plunder charge, the former security escorts of Elizalde Zaldico, 4 of whom recently allegedly recanted their earlier statement implicating former Speaker Romualdez Co. and other officials in the alleged cash deliveries at the heart of this case. Interestingly, the panel of investigators have not yet received an official copy of the recantations of the former bodyguards. The supposed recantations were, however, already attached to the counter-affidavit submitted by the former speaker. O di yari na, Akala nyo, lusot na kayo sa kaso, Isip-isip nitong 4 na bumaliktad, mga kababayan. Tapos na ang mga kaso natin, mapayapa na ang buhay natin, mapayapa especially, mapayapa na ang buhay natin, may milyones pa tayong hawak. E di, papatsal-patsal na lang ang buhay natin. Yun ang akala nila. Anong mapayapa? Lalong gumulo ang buhay niyo. Ano gagawin ninyo? Kayong 4, babalik kayo sa 14 na natitirang naninindigan na mayroong prinsipyo at higit sa lahat, mayroong yagballs. Hindi katulad ninyo. Umurong ang bayag. Naduwag. Etong 14 na natitira, mas dumadami ang kaso pero mas tumatapang sila. Di ba, mga kababayan? Yung 4 gustong mawala ang kaso. Tinanggap ang offer. O ayun, mas lalo pang napahamak dahil plunder na po ang kaso nila. Walang piyansa. Nakasuhan na yata itong si Romualdez at saka si Saldico Mahirap makulong yan kasi mga dating mambabatas yan. Halimbawa man kung nakasuhan na itong si Romualdez at saka si Saldico, hindi makukulong basta-basta yan. Lalo na pinsan ng presidente. Kahit paano may kapangyarihan yan. Si Saldico, makukulong kung nasa Pilipinas kaya nga tumakas. Dahil takot ding makulong. Congressman din yon. Pero ibang pagiging congressman ni Tambaloslos kasi pinsan ng presidente yan. Pag kinulong niya si Tambaloslos, kahit pinsan niya, yung presidente, itutumba niya rin yan. Ilalaglag niya pala. Siyempre, magsasalita din yan. Sinabi niya na di ba, na kapag ka ako nilaglag nila, hindi ko hahayaan na ako lang. Hindi yung basta-basta makukulong yan kahit may plunder case. Uusad pa ang kaso Hindi pa naman kaagad-agad kukonvict alam niyo na, siyempre, kapangyarihan plus pera. Tiko mambibig.
Di ba, mga kababayan? Pero, etong apat na gamuta lang, ang laki. Kulong ka agad dyan. Ito pa ang magiging, ano tuloy, fall guy, o tawag dyan. O ito yung magiging magbabayad sa mga kasong nagawa, o pagkakasalang nagawa ni Romualdez at saka ni Saldico. Kawawa naman. Naloko sila. Akala siguro nila, ligtas na sila. Trinidor din sila. Ayun, nayari na. May karma nga talaga, mga kababayan. Kaya sa mga nasaktan, nung bumaligtad itong apat na ito, magpalitso naman kayo. Ha? Yung kambing lang ha, kasi hindi ako kumakain ng alam nyo na po, hashtag pirula. Kanding lang para makakain ako. Okay naman. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.